Ngayong 2013, marami siyempre ang nagnanais na mas guminhawa pa ang kanilang buhay. Kaya naman marami ang sumusugal sa pamumuhunan. Pero ano-ano nga ba ang mga investment na mainam paglagakan ng pera para sa mga meron? May report si Bernadette Reyes. Noong una, duda si Jennifer Tan nakikita siya sa stock market. Bukod sa paniwala niyang pangmayaman lang ito, mahirap din daw intindihin kung paano kumita sa stocks. Pero ngayon, siya pa ang nagyaya sa kapatid na si Aleli de la Cruz na mag-invest. Through research, yung financial books, we were able to know kung yung talagang tamang pag-i-invest. Instead nun sa bank, na ano niya ako, na-explain din naman niya sa akin yung investment niya. Dito sinama niya ako. Nagandahan naman ako. Pilipinas ang nakapagtala ng isa sa pinakamalakas na stock market sa Southeast Asia noong 2012 matapos lumago ng 30%. Ngayong taon, kumpiyansa ang stock analyst na patuloy na lalago ang merkado. We still think pataas pa naman ng direksyon. Kaso lang, baka nga hindi natin maduplicate ang 30% na nakita natin noong 2012. Leave some extra money on the side. Let's say, ang budget mo, 10,000 pesos. Baka mabuti simulan natin sa 8,000. Malaki rin daw ang kita sa mutual funds. Kadalasan kasi sa stock market inilalagak ng financial managers ang perang naliko mula sa mga investor. But dahil nga pinaubaya mo yung pera mo sa isang professional, siya ngayon yung gagawa ng mga desisyon. At kung magaling siya, bumababa ngayon yung risk. Dumarami na rin daw ang interesadong mag-invest sa treasury bills. Ang treasury bills ay ini-issue ng gobyerno sa isang individual o korporasyon bilang patunay ng pagkakautang. Kumpara sa stock market at mutual funds na maituturing na high risk, sa treasury bills siguradong babalik sa'yo ang perang ininvest mo. Kung wala rin nang gagawin ng pera mo ng bangko for 91 days, ilalagay nila doon. Kasi sigurado sila na mababayaran sila ng gobyerno eh. Kumpiyansa ang mga ekonomista na patuloy na arangkada ang ekonomiya ng Pilipinas. Kaya payo ng mga investment advisor, simulan na mag-invest sa iba't ibang financial instruments sa bansa. At sa halagang 5,000 pesos, maaari ka na magsimula. Sa sandaling tumaas ang credit rating ng bansa sa investment grade, lalong dadami ang maeengganyo mag-invest sa Pilipinas. Bababa kasi ang babayarang interes ng bansa, kaya mas mapapadali ang pag-utang. We become open to more people. So kumbaga yung mga pwedeng magpasok ng pera, dadami. Kung magpapatuloy ang pagpasok ng mga investment sa bansa, hindi magtatagal, mararamdaman na rin daw ng ordinaryong Pilipino ang pagsigla ng ekonomiya. Kailangan makapag-attract sila ng maraming investors na dumating, magbukas ng mga bagong factory, di ba? So, doon mangyayari yung job creation at doon magbe-benefit yung mga smaller Filipinos. Mga public-private projects. So, if they are able to push those forward and push it successfully, then baka mag-improve yung mga kalsada natin, mag-improve yung mga ospital, mga ganon. And I think by that point, mararamdaman. Kaso nga, hindi immediate. Pero sabi ng mga financial advisor, anumang investment, sugal pa rin. At kung too good to be true ang alok na kita, magduda kayo dahil baka masunog lang sa mga investment scam ang inyong perang pinaghirapan. Kaya pag-aralan daw mabuti at maging metikuloso sa pagpili ng mga papasuking investment. Bernadette Reyes, GMA News.